tinatalakay po natin ito dahil doon sa ibang mga Pilipino na nakakalimot at doon sa ibang mga Pilipino na sinasabi pinupolitika lang daw si Sara Duterte. Pero kung titingnan natin mga kababayan, yung pagbabanta niya dito sa Pangulo at sa Pangulo, kay Elisa at saka kay Speaker ay hindi po ito dapat nagawin ng isang pangalawang Pangulo. At kahit na ng ordinaryong mamamayan, so tingnan po natin, ano ba yung mas masasabi natin na malala, Itong pagbabanta lang ng ordinaryong pagbabanta or yung nagbanta ka lang na isusugi kita. Ganun lang. O yung nagsabi na kumausap na ako ng tao, sinabi ko sa kanya na kapag namatay ako, itsugi mo si ganito, si ganyan, at sabi ko, huwag kang tumigil kailangan, itsugi mo yan. And then, nagsabi daw ng yes, nag-confirm ng yes. So, ano po ba yung mas malala? Kasi sinasabi po nitong si Sara Duterte, siya po ay masyadong, ang kanyang sarili po ay, yung bang, kanyang sinisave at sinasabi niya na, ay wala namang doon, walang grade threat. Dahil, ang sinabi ko, kapag namatay ako, ibig sabihin daw, kailangan mo daw siyang patayin, kailangan daw muna siyang itsugi, at kapag natsugi siya, saka daw mangyayari. Ang problema kasi mga kababayan, merong mga elemento na tinitingnan, pagdating po dyan sa ginawa ni Sara Duterte. Unang-una nga, yung kanyang pagiging vice-presidente, pangalawa sa pinakamataas na pangulo ng bansa, vice-presidente siya. So, pangalawa sa pinakamataas. At siya po, mga kaibigan, ang magiging Pangulo ng bansa kung sakaling may mangyari po sa ating Pangulong BBM. So, unang-una, titingnan po natin dito yung kanyang posisyon as Vice President of the Philippines. Siya po ang mag-inherit. Kung sakaling may mangyari sa ating Pangulo, siya po ang kasunod. Siya po ang gaganap sa gawain ng ating Pangulong BBM. So, dito, doon pa lang sa number 1, mga kaibigan, ang motibo, makikita natin na yung motibo, mga kaibigan, ng ating vice-presidente ay napaghihinalaan. Dahil nga sa mga lumalabas, mga kaibigan, na mga sinasabi sa mga nagmamarites at doon sa mga nagko-confirm na meron na talagang destabilization na pinaplano ang kabilang kampo. In fact, mga kaibigan, maging ang ating Chief of Staff, si Browner, mga kaibigan, General Browner, ay nasabi ito sa isang speech niya sa PNP na merong mga kinakausap, mga kinakausap na active personnel, pero merong mga retired general na talagang humihikayat sa mga active personnel na mag-aklas nga sa gobyerno. Pero the other day, medyo binawi niya ito. Siguro, mga kaibigan, ay sa tingin ko, baka ayaw niya na magkaroon ng takot, ang sambayan ng Filipino. Kaya medyo binawi niya at sinabi niya na misinterpret lang, di umano. Pero nga, mga kababayan, marami talagang lumalabas, ng mga sabi-sabi at yung iba, mga talagang nagsasabi sila sa kabilang kampo, mga kaibigan, ng mga nanggaling sa kabilang kampo at tumawid dito sa Marcos administration, na sinasabi nila na from the beginning na pagkakaupo pa lang ng ating Pangulo ay nakaset na ang plano ng destabilization. So, kitang-kita natin dito, number 1, mga kaibigan, yung motibo ng kanyang pagbabanta. At syempre, tinignan din yung kondisyon na sinabi niya na kapag siya daw ay pinatay. Kapag siya ay pinatay. Nanggaling ito sa konteksto ng nagtanong sa kanya kung siya ba daw ay hindi nababahala sa kanyang seguridad, Kasi meron di umano na nagbabanta sa kanyang buhay. Pinagbabantaan di umano ang kanyang buhay, So, ang naalala ko, mga kaibigan, ay kanya pong pinagbibintangan si Speaker Martin Romualdez na gusto daw siyang i-tsugi. Pero, ito nga ang sabi natin, argument natin, mga kababayan, paano naman siya pagpaplanuhan na ipatsugi ni Speaker Martin Romualdez? Unang-una sa lahat, alam naman natin na si Speaker Martin Romualdez or ang Marcoses ay wala naman, mga kaibigan, si PBBM wala namang ganyang klaseng kaisipan na magpapatsugi ng tao dahil lang sa politika. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, for how many decades, di ba? Talagang siniraan, talagang ginipit ang mga Marcos, ang mga Romualdez, pero hindi naman sila nag-retaliate. Never naman sila na nagpatsugi ng tao.
Diba? So doon pa lang kitang-kita na natin eh. At isa pa, nagkaroon din ng investigasyon ang intelligence tungkol dito, mga kaibigan. Inimbestigahan yung sinasabi ni Bibi Sara na banta di umano sa kanyang buhay. At anong sinasabi ng intelligence? Anong sinasabi ng AFP at saka ng PNP? Wala silang nakita. No, wala silang nakita na threat sa buhay ng Vice Presidente. At dahil doon, di ba nagalit ang Vice Presidente? Kasi napaka-incompetent daw ng AFP, ng PNP para sabihin na walang banta sa kanyang buhay. My gosh, nasa 400 plus ang iyong mga bodyguards. Pagkatapos sasabihin mo may banta sa buhay mo. Kung meron man sigurong gagawa niyan, walang iba kundi yung sariling kampo, di ba? So tuloy natin mga kababayan, no? Ang sabi niya, kailangan naman daw siyang itsugi para magawa yung plano. Kaso nga, mga kababayan, paano na lang kung gamitin itong kanyang statement na ito ay gamitin ng ibang kampo, ng third party na galit kay Sara. Alam naman natin na napakaraming mga tao na galit sa kanya, di ba? Yung mga nasagasaan niya nung siya ay Davao City Mayor pa lamang at yung mga nakaaway niya nung ang kanyang ama, ang Pangulo ng Pilipinas. Napakaraming taong galit sa kanya, mga kababayan, di ba? At siya na rin mismo may sabi na hindi nga daw siya mahilig doon sa mga kaibigan, mga barkada, mas gusto daw niya yung nag-iisa lang siya at kung meron man siyang kaibigan, kaunting-kaunti lang, no? So, may kumbaga, anti-social, no? Sa bagay, mga kaibigan, ang mga psychopath ay talagang isa po yan sa kanilang ugali, anti-social, diba? So, babalik tayo dito sa threat kay Sara Duterte. Paano na lang, mga kaibigan, kung ito ay samantalahin ng third party na galit sa kanya? Lalong-lalo na yung sinasabi niya na nagkakaaway niya, no, na mga taong labas. Yung mga no permanent address na yan, alam niyo na kung sino yan, di ba? Yung mga no permanent address na nasa bundok. O paano na lang kung gamitin yan? Ichuchugi ang itong si BP Sara pagkatapos para ibintang sa Pangulo ng Pilipinas, di ba? So, anong mangyari kapag sinugi si BP Sara? O, hindi yan. Gagalaw ngayon yung inutusan ni BP Sara. Ichuchugi ngayon ang Pangulo, si F. Elisa at saka si Speaker Martin. Oh, kawawa naman yung tatlo. Kawawa naman yung kanilang pamilya. Kawawa naman ang taong bayan. Mawawalan tayo ng presidente, ng first lady at ng speaker of the house dahil lang pinatsugi dahil lang sa chinugi ito ng ibang grupo. Pagkatapos yung utos ngayon ni VP Sara ay natupad. Kasi yun yung sabi niya kapag ako itsugi niyo si PBBM, si Lisa at saka si Martin. Yan ang kanyang utos So, ibig sabihin, mga kaibigan, kung titingnan natin itong banta na ito ni VP Sara Duterte ay mas matindi, mas malala kaysa isang threat na ginawa lang ng ordinary. Na sinabi mo lang na, oy, itsugi kita. O kaya, oy, ipapatsugi kita. Oy, ipapatsugi ko kayong tatlo. Si BBM, si Lisa, si Martin. O, tapos, no? So, samantalang itong conditional threat na sinasabi ni BP Sara, parang sa tingin ko mas worse ito Kasi mga kaibigan, nandun na yung talagang planado. Hindi ito dahil lang sa kanyang basta-basta lang na naisip lang niya, kundi ito isang planado. No? Unang-una sa lahat, nag-effort siya, mga kababayan, kumausap ng killer, kumausap ng assassin. Nag-effort siya. At malamang involved dyan ang pera. Kasi biruin mo tatlo, papatsugi niya tatlo. Hello, sino ba naman ang anga-anga na tao na basta na lang magtsugi ng tatlo nang walang kapalit na ganyan? So sigurado ko may ganyan yan. At sigurado ko, hindi basta-basta ganyan. Baka nga bilyon yan Baka bilyon ang maaaring ibinayad. Diba? Kasi guys, yung mga hired killer na yun, simpleng tao lang 500,000. Ilalo na yan, presidente ang itutsugi mo. FL, Lisa, at saka Speaker of the House. Malalaki yung tao. Matataas ang katungkulan. Pangulo ng Pilipinas, Speaker of the House, First Lady. So sa makatuwid, mga kaibigan, ang involved na pera dito, hindi lang milyon. Malamang, bilyones yan. Para sa tatlong ulo na yan. Diba? So,
sa tingin ko mga kaibigan, involved, merong perang involved dahil nag-utos, nag-hire, no? So, pangalawa, makikita natin yan. Ginawa niya ito na galit siya. Nagmumura siya. Ang lulutong ng kanyang mura. Ginawa niya ito sa kanyang press con, no? Doon pa mismo sa House of the Representative. Binastos ang ahensya. Biruin mo, doon ka pa talaga nag-live sa House of the Representative. Alam niyo mga kaibigan, sa ibang bansa yan, ura-urada habang ginagawa niyang press ko na yan, pupuntahan yan doon sa kwarto di Pulong. At siyan ay huhulihin. Kung sa ibang bansa yan, grabe no, ang pambabastos. Binastos ang House of the Representative. Na hindi ko naman alam bakit naman si Speaker Martin ay hinayaan na lang niya na magkaganyan. Sana man lang at that moment, no? Sana man lang, eto masasabi ko ha, eto ang, kumbaga, masasabi ko kay Speaker this moment na sa tingin ko dapat inaksyonan to agad-agad ni Speaker. Dapat hindi niya hinayaan na binastos ng ganyan ang House of the Representative. Kung ako lang ang Speaker of the House during that time, kung ako si Speaker Martin Romualdez, na nakita ko at narinig ko, may nakapag-report sa akin na ganyan, ongoing ang press con, pinagmumura ang Pangulo, ang First Lady, at siya mismo, ang Speaker, at pinagbantaan, mag-ano agad ako, mag-order agad ako. Katukin, kung ayaw buksan yung pintuan, purasahin na buksan at arestuhin agad dyan. Yes mga kaibigan, kung ako ang Speaker of the House, grabe sobrang bait ng ating Speaker. Sobrang bait ni Speaker Martin hindi niya ginawa yan. Pwede niyang gawin yan mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, sa ibang bansa pa yan, wala na yan. Kulong na yan. Di ba? Tapos no joke pa. So kung titingnan natin, grabe mga kaibigan yung pagbabanta ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. Nasa gobyerno siya ng Pangulo. Diba? Kasama siya sa gobyerno. Vice Presidente. Siya ay sinisweldohan ng taong bayan. Sinisweldohan para magbanta ng buhay ng dalawang pinakamataas na opisyal at ng First Lady. So doon pa lang mga kaibigan, para sa akin napakabigat ng nakikita ko dito. Hindi ito isang simpleng grave threat lamang. Mabigat ito mga kababayan. Para nga sa akin, dapat pasok ito sa anti-terrorism law. Pasok dapat ito. Kasi yung ginawa ni VP Sara Duterte ay kukonsider ko yan na pagte-terrorize. Hindi lang dun sa mga tao na involved, kundi sa buong Pilipinas. Kasi vice presidente ka Tapos, tiniterrorize mo mga kaibigan sa pamagitan ng pagbabanta doon sa tatlong malalaking tao na ito, sa Pangulo, sa Speaker, at yung ginagawa pa niya na pagbibintang. Ang dami niyang bintang sa Pangulo, sa Speaker, kay F. Elisa. At para sa akin mga kaibigan dapat nga hindi ito pinatagal Dapat nung nangyari yung pagbabanta, hinuli ka agad dyan at ikinulong. Hinuli agad at ikinulong at sinampahan ng kaso within 24 hours. Ganon dapat ang ginawa. Pero bakit napakalambot naman yata ng hustisya para dito sa Vice Presidente? Yan lang ang aking masasabi mga kaibigan yan lang ang masasabi ko na sana ay ginawa ng aksyon ni Speaker Martin Romualdez. Bakit? Parang napakabait naman ng Pangulo, ng Speaker dito kay Vice Presidente Sara. Dapat yan pinahuli, pinakulong na yan. Diba? At sinampahan na kaagad ng kaso para magtanda. Mga kaibigan, sa ibang bansa, hindi po pwede yan. Kulong agad siya. No? Kulong. So, yan ang problema mga kababayan. Maaari ding bawa. Etong si VP Sara, knock on wood, huwag naman mangyari. Maaaring sa kanyang pagbibiyahe-biyahe ay nagkaroon ng aksidente, Halimbawa, yung kanyang kotse, yung sinasakyan ng van ay may nangyari at na-aksidente. So, yung kanya bang pagkamatay? Sa kanyang pagkamatay, mga kaibigan, aaksyon ngayon yung kanyang inutusan na itsugi ang Pangulo. Itsugi si FL at saka si Speaker Martin. Kasi yung utos niya kapag siya daw ay pinatay. Kapag ako ay pinatay, yun ang utos niya. So mga kaibigan,
alam naman natin, oh, merong mga aksidente na mga nangyayari, no? Mga road accident na sinadya. Na hindi mo talaga matatawag na aksidente, pero ito ay in the eyes of the people, nagmumukhang aksidente dahil dun sa event na nangyari. Pero ito pala ay sinadya. Dibawa, yung preno ng sasakyan ay minaniobra para hindi magkaroon ng preno. So natural, no? Nagbibiyahe ngayon yung vice presidente pagkatapos walang preno. Oh. O dili naman kaya minanoobra yung kung ano man yung may inilagay kunwari sa loob ng sasakyan ng BP. Nilagyan kunwari ng explosive. At yun nga, natsugi. Oh, ano yan? Ibig sabihin, yung utos niya ngayon ay mangyayari. Kasi sabi niya, huwag kang titigil huwag kang titigil hanggat hindi mo natsugi yung tatlo. Huwag kang titigil. No joke, no joke. Diba? Kaya yan mga kaibigan, sa tingin ko, kung ako ang titingin dito, mga kaibigan, matindi ito. Napakatindi itong pagbabanta na ito ni Sara Duterte. Sobrang tindi nito, mga kaibigan, no? Galing sa pangalawa sa pinakamataas na katungkulan sa Pilipinas, at ito ay ginawa niya, itong threat na ito, online. At ginawa pa tayong headline sa iba-ibang mga bansa sa buong mundo. So naging laughing stock tayo na ang Vice Presidente ay hayagan lang na nakakapagbanta sa ating Pangulo, sa Speaker of the House. So, kumbaga, titingnan nila, anong klaseng bansa ba meron tayo? Anong justice system ba meron tayo? Ng isang Vice Presidente, basta-basta lang, hayagan, walang takot, na nakakapagbanta sa Pangulo, kay FL, at saka sa Speaker. So, nakakahiya tayo mga kababayan. Sobrang nakakahiya tayo sa buong mundo sa nangyari ito. No? Kaya, dapat talaga action lang ito. No? Kilos-kilos naman, kilos-kilos at huwag naman masyadong patagalin, no? DOJ, yung mga korte natin, ayusin nyo, no? Bigyan nyo ng hustisya, patas, fair na pagtingin, na paglilitis, no? Tungkol dito. Huwag nyong tingnan na ito Vice Presidente ang nagsabi nito. Huwag nyong tingnan na isang Duterte ang nagsabi nito. Maging patas kayo, di ba? Kasi yung simpleng mamamayan, mga kaibigan, nakukulong nga eh. Remember mga kaibigan, nung may nagbanta sa buhay ni Duterte, inaresto agad, ikinulong kagad. Diba? Kaya ito lang masasabi ko, mga kaibigan, matindi po ito. Matindi, no? Kaya dapat po mga kaibigan, talagang ayusin na ito, no? At talagang bigyan na ng pansin at aksyonan na ito ng ating mga otoridad. Aksyonan na po ito para hindi na po ito magtagal at masampulan po ang Vice Presidente. At para maipakita natin sa buong mundo na tayo mga kaibigan ay isang bansa na wala po tayong sinisino. No? Walang sinisino kahit yan man ay Vice Presidente. Diba? Yan.